Hello mga beats! Kaya mag-iyan na yung Laundry Queen. Ang small vlogger ng Cavite na nangarap at patuloy na nangarap para mayaw ng aking pamilya sa kahirapan. Kaya heto na nga, dugtungan natin ang mga pangarap na yan. Napakahirap nga naman ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon at ng buong mundo. Kung noon nga ay pandemic, ngayon naman ay crisis. At ako na isa sa mga nanonood ng video na ito ay may pinagdadaanan din sa buhay. Nahihirapan, financial, lalo na syempre yung mga pangangailangan ng pamilya. Kaya naman manood ka, panuurin mo ito. Kasi isa rin ako sa mga naniniwala na hindi madali ang buhay. Hindi ganun kadali at napakahirap ang maging isang mahirap na tao. Kaya nga ako, ginawa ko din talaga lahat ng aking makakaya para kahit papaano maihahon sa kahirapan ang aking pamilya. O, eto na nga ang kwento. Ako pag kumikita, unti-unti, ginagawa ko, ini-invest ko din talaga. Paunti-unti hanggang lumago at gumanda ang aming opisina. Kaya nga sa mga bago sa channel namin, ako po ay nag-start mag-laundry business since 2013 at nagsimula lang po kami sa bahay. Sa mga nakasubaybay naman po sa amin, alam niyo yan kung paano tayo nag-start. Noon sa bahay lang kami at alam nyo ba na isa sa mga pangarap ko ay magkaroon ng isang company. At sa awa talaga ni Lord, ibinigay niya ang JLEX Group of Companies. Oh yes nga mga B, Group of Companies na siya kasi nga marami na tayong pinatatakbo ngayon na mga brands and businesses. Kahit paano, 'di ba? At unti-unti talaga natutupad na nga ang lahat ng ating mga pangarap. Pero, syempre mga ba, hindi yan nangyari ng ganun-ganun lang. Or ng isang araw, isang gabi lang. Syempre hindi. Ayan, i-share ko sa inyo, wala akong ibang ginawa at inisip dati kung di mag-compute, magsulat, magplano, mangarap, kung ano-ano. Yung talagang, ang babaeng ito ay wala namang kinukompute, pero walang ginawa kundi mag-compute. Oo, okay. Mag-isip, manaliksik, at ng kung ano-ano, imagination. Ay, gabi-gabi yan. Wala talaga akong ibang inisip kung di paano makakaahon sa hirap. Etong pwesto namin na to is maliit lang at sa bahay lang kami nagsimula mag-laundry business. Actually, malaki pa nga itong bahay na to kasi hindi yan yung simula. 2021 na yan nung nag-start kami dyan kasi lumipat kami ng Imo. Eh, sino ba naman ang hindi kakabahan sa future? Kasi syempre iniisip mo yung mga anak mo, paano sila makakapag-college, paano sila makakapag-aral, paano pag may mga gusto sila, ituro sila tapos hindi mo mabibili. Mga ganun naiisip ko. Syempre, panganay pa ako sa magkakapatid, ang dami kong kapatid, tapos paano pag nangailangan sila, paano pag may matindi kami mga pangangailangan sa buhay, yung tipong papalisin na kami sa bahay, wala na kami pambayad ng bahay, pagkain, yung mga ganun, ang dami kong mga iniisip nung, kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan naming makaahon sa hirap. Kaya nga mga kahit maliit lang yung aming laundry business nun, pinursige naming maipush at isama talaga sa dasal namin sa Panginoon, hanggang sa pinangawakan natin yung, syempre yung pangako ni Lord sa Jeremiah 29:11 na lahat tayo ay merong opportunity at magandang buhay na nakalaan para sa atin na ibigay ng Panginoon. At syempre mga bid, doon talaga kami kumapit ni Dada, doon. At naniniwala kami na kahit gano'ng kahirap ng mga panahon na yun, merong magandang pupuntahan. Basta maging tapat lang tayo sa Lord, maging tapat tayo sa ating ginagawa. Gawin natin yung ikalulugod niya. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na ayaw ng Lord. Ay naku, halos i-give up ko na rin talaga yung laundry noon kasi napakahirap. Alam mo yung aming washing machine dati, dahil nga scrap lang kami nag-start, talagang ganun lang yung ginawa namin, pambahay lang. Tapos sa tagal na nun, namin na nalaban ng washing machine namin, yung tipong kailangan mo siyang iipit sa hollow block. Yes, mga bi, kailangan namin siyang iipit sa hollow blocks kasi para mag-ikot siya. Ganun. Napakahirap nga mga bi. Kung alam ko lang, kung marunong lang ako mag-vlog noon, ginawa ko talaga yun. Pero, yun nga, hindi ko na napakita sa inyo, pero ganun kami kahirap dati. Pero, kahit mahirap, pinagtyagaan namin yun ni Dada. Kahit alam namin na parang, alam mo yung parang lumuluha ka na, umiiyak ka na, gutom ka na, pagod ka na, pawis ka na. Pero, ang lagi namin dasal sa Panginoon, para sa aming pabato. Pero palagi niyang ginagawa ng paraan yung aming mga pangangailangan na para bagang sinasabi niyang ipagpatuloy lang namin. At alam niyo ba, isang araw, ayan na, unti-unti na namunga lahat ng aming mga pinaghirapan. Nung time na nagipit kami, nag-isip din ako ng paraan kung paano madadagdagan yung income namin. At alam niyo ba na naisip ko ay magkaroon ng sariling product. Kasi pangarap ko din talaga na makilala kami. At iniisip ko kung saan nga bang bagay kami makikilala. At dahil nga nasa laundry business na kami mga bi, iniisip ko na rin na bakit hindi na lang ako magkaroon ng produkto na gawa namin na nakalain pa rin sa laundry business. Kaya gumawa ako ng mga sabunon. At
kung makikita nyo dito sa video na to, nag-start muna rin kami sa bahay. Pero, nung na-vlog-vlog ko na siya, pinupuntahan na kami kahit na mga taga-probinsya pa. Alam nyo ba, nahihiya din ako noon. Kasi, iniisip ko sana meron silang maayos na upuan na mapapaupo ko kasi nga galing sila sa probinsya. Kasi tingnan nyo naman, diba, nasa garahe lang ang aming mga products ng mga time na yan. And syempre, unti-unti, natutupad, basta lagi lang tayong maging tapat sa Panginoon. Pinag-pray din namin yon, patuloy pa rin kami sa pagtitiwala sa Panginoon dahil naniniwala kami na siya talaga ang makakatulong sa amin at wala nang iba. Biruin mo, maliit lang kami pero unti-unti mas nakilala kami. At ngayon nga mga Bi, masasabi natin na kaya na nating makipagsabayan sa malalaking brands. Yes, dahil nga meron na tayong 7 dealer ng ating Alexa Zen product at syempre meron na rin tayong mas maayos na pwesto. Meron na rin tayong maliit na planta kung saan ginagawa natin ang ating mga produkto, magandang opisina, at syempre disente na lugar para sa ating mga kliyente na mga galing pa ng mga probinsya. Alam kong hindi pa ako kasing laki kung gaano kalaki ang mga kakompetensya, pero nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta at nagtiwala sa atin simula pa lang nung nagsimula ako. Alam nyo ba, napakalaking achievement na nito kasi dati pangarap lang din tong mga to. Dati sa bahay lang nag-start, dati sa bahay lang ginagawa, pero ngayon awa ng Panginoon, meron na tayong maayos na pwesto. At syempre, mas maganda na ang ating lugar at marami na rin tayong mga authorized dealer dito sa buong Pilipinas. Dahil nga, over 1,500 na mga laundry shop na ang sinusuplayan natin sa buong Pilipinas. Kaya naman, open tayo sa mga reseller pa na gustong maging partner ng ating business. At syempre, makakatiyak tayo sa napakakalidad, napakaganda, proven and tested, premium na mga produkto ng Alexa. Salamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang ito dahil nagiging blessing din tayo sa iba. At nawa tayo na may mga pangarap, palagi tayong kumapit sa Panginoon dahil siya lang talaga ang susi sa lahat ng mga pangarap na meron tayo. Kagaya namin na walang puhunan, pero siya ang gumabay sa amin kung paano namin uumpisahan at paano kami magiging malakas sa lahat ng hamon ng kahirapan sa buhay na to. Pero ang Panginoon ang nagbigay ng kalakasan sa amin. At ngayon, lahat ay naging posible na. Yung mga pangarap noon na parang hindi magiging totoo, napaka-imposible, pero ngayon, hawak kamay na natin.